Samantala, dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara nagsalita na sa pagdinig ng Senado. Si Mean Corvera sa detalye ng balita. Mean? Ikinanta na ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang pangalan ng tatlong senador, dalawang kongresista at isang opisyal ng Commission on Audit na umano'y nakatanggap ng kickback mula sa mga flood control projects. Mangiyak-ngiyak pa si Alcantara sa pagdinig ng Blue Ribbon kanina ng pangalanan sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, dating Senator Ramon Bong Revilla Jr., Congressman Zaldico, dating Congresswoman Mitch Kahayon Uy at dating COA Commissioner Mario Lipana. Ayon kay Alcantara, 10 hanggang 30% ang kanilang ibinibigay na komisyon sa mga mambabatas o proponents ng bawat proyekto. Si dating DPWH Yusek Roberto Bernardo Anya ang nagpromote sa kanya sa DPWH sa Bulacan. Ito rin ang nagbigay sa kanya ng mga proyekto at nag-utos na magbigay ng porsyento sa mga mambabatas. Kasama sa hiningi nito sa kanya ang porsyento umano para umano kay Revilla. Personal niya namang inihatid noong 2023 sa rest house ni Villanueva sa Bocaue, Bulacan ang 150 million pesos para sa may 600 million na halaga ng proyekto, habang ang 25% na komisyon umano ni Estrada ay dinaan din kay Bernardo. Pinakamalaki anyang komisyon ang naibigay kay Congressman Zaldico matapos itong magbaba sa kanya ng may 426 na mga flood control projects mula 2022 hanggang 2025 na may katumbas na 35 billion pesos. Kinumpirma niya na siya ang nasa larawan kung saan may nakalatag na pera sa lamesa at ang mga ito raw komisyon ni Kong Zaldico. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag sa pagdinig ng Senado. Ayon kay Yusek Bernardo, ang gaayong sources ng 2024 na magkakalaga ng 300 para po 300 milyon na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Ang halagang 150 million din ako sa rest house sa Barangay Igulot, Bocaue, Bulacan, na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Ina namin. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa BICAM ni Kong Saldi. 519 million na may 20% proponent noong 2022. Ito po ay galing sa iba't ibang mga kontraktor na nakuha ng mga proyektong naipababa ni Congressman Saldi. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na nakasalansan sa isang bilyaran ay para sa proponent ng 2023 na 5.79 billion na dadalhin namin kay Kong Saldi na sa aking pagkaalala ay nagkakalaga ng 579 bilang 10% advance payment. Lumilitaw naman sa pagpapatuloy ng investigasyon na hindi lang pala mga flood control ang racket ng mga miyembro ng Bulacan Group of Contractors. Sabi ni Assistant Engineer Bryce Hernandez, lahat ng ginawa nilang proyekto mula eskwelahan, tulay at kalsada, mga substandards. Lahat daw kasi ng proyekto, kinukunan nila ng porsyento. Ang lahat daw ng mga ito ay binibigay din nila sa kanilang mga proponents o nagpondo para sa mga proyekto, kabilang na dyan ang mga mambabatas. Sa ngayon, ginigisa na ng mga senador ang mag-asawang kontraktor na sina Carly at Sara Vizcaya. Balik sa inyo, Wedge. Maraming salamat, Mean Corvera.